Sa loob ng ilang araw, naging tahimik ang sitwasyon sa Middle East. May mga pag-uusap na nagaganap. Mukhang papalapit na sana sa kapayapaan matapos ang pagkasira dulot ng Operation Epic Fury. Pero kung may isang bagay na malinaw sa digmaang ito, mabilis magbago ang lahat. Biglang tumigil ang usapan. At ngayon gagawa ang US ng isang matinding naval blockade sa Strait of Hormuz. Isang hakbang na bumaliktad sa sitwasyon laban sa Iran at inalis ang isa sa pinakamalakas nilang baraha. Noong April 12, binago ni US President Donald Trump ang direksyon ng digmaan. Isang araw parang papunta sa kapayapaan. Sa susunod, tuluyang nagbago ang lahat. Inanunsyo niya na magtatayo ang US ng naval blockade sa Strait of Hormuz. At kasabay nito, sinabi rin na sisirain ang natitirang kakayahan ng Iran. Malawak ang target ng operasyong ito. Anumang barko na susubok pumasok o lumabas sa strait ay haharangin. Kahit ang mga barkong nagbayad ng toll sa Iran para sa ligtas na daan ay hindi papalusutin. Ihihinto sila at hindi papayagang magpatuloy sa kanilang biyahe. Iyan ang basic na plano. At kung totoo ang mga ulat, ibig sabihin kahit mga barko mula sa Gulf nations na kakampi ng US ay maaapektuhan. Malaki ang epekto nito. Parang ginamit ng US laban sa Iran ang sarili nitong taktika. Pero kasabay nito may posibilidad itong magdulot ng malaking epekto sa buong mundo. Pero bago iyon, kailangan nating sagutin ang tanong. Paano ba tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. 5 araw bago ang anunsyo ni Trump, nag-uusap pa ang US at Iran. May pansamantalang tigil putukan na 2 linggo at sinabi ng Iran na bubuksan nila ang Strait of Hormuz habang umiiral ang kasunduang iyon. Pumasok din ang Pakistan bilang tagapamagitan sa pagitan ng 2 panig. Sa huling sandali, tila napigilan nila ang plano ng US na atakihin ang mga power facilities at tulay ng Iran. Pero kahit mukhang kumakalma na ang sitwasyon, may mga problema na lumalabas. Isa na rito ang 10-point plan na ibinigay ng US at Israel sa Iran. May 2 magkaibang version pa nga nito ang kumalat at nagsimulang magtanong ang marami. Handa ba ang Iran na isuko ang bagay na gusto ng US at Israel para matapos ang digmaan, ang kanilang uranium enrichment program? At doon nagkaproblema ang lahat. Sa huli, ang nuclear program ng Iran ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang usapan para sa kapayapaan. At ayan na nga, sabi ni Trump sa kanyang post noong April 12, maayos ang naging usapan. Maraming napagkasunduan. Pero ang pinakamahalagang punto, ang nuclear, ay hindi. Dagdag pa niya, agad daw sisimulan ng United States Navy ang proseso ng pag-blockade sa lahat ng barko na papasok o lalabas sa Strait of Hormuz. Hindi agad ipinatupad ang blockade, pero malinaw na ang direksyon. Tumanggi ang Iran na sumunod sa gusto ng US. Kaya ang sagot ng Amerika, sila mismo ang kikilos para kontrolin ang sitwasyon. Sa parehong pahayag, nagbanta si Trump. Sinabi niya na anumang puwersa ng Iran na magpapaputok laban sa mga barko ng US ay wawasakin. Ipinaalala rin niya na maraming leader ng Iran ang napatay dahil tumanggi silang itigil ang kanilang nuclear ambitions. Sa isa pang post, sinabi niya na hindi tinupad ng Iran ang pangako nitong buksan ang Strait of Hormuz. Ayon sa kanya, nagdulot ito ng takot, kaguluhan at problema sa maraming bansa sa buong mundo. Posibleng may katotohanan ito, pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit bumagsak ang usapan. May iba pang nangyaring nagpalala ng sitwasyon. Isa na rito ang ginawa ng Israel. Ilang oras lang matapos ianunsyo ang ceasefire, naglunsad ang Israel ng malaking airstrike sa Lebanon. Ayon sa ulat, daan-daang tao ang namatay at mahigit 1,000 ang nasugatan. Iginiit ng Israel na hindi kasama ang Lebanon sa kasunduan. Pero para sa Iran, iba ang dating nito. Para sa kanila, ito ay direktang pag-atake sa Hezbollah, isang grupong sinusuportahan nila. At dahil dito, maaaring nakita ng Iran na nabasag agad ang ceasefire. Bukod pa rito, may ulat din na maaaring hindi sapat ang alok ng US para sa Iran. Ibig sabihin kahit walang ibang pangyayari, posibleng hindi pa rin sila magkakasundo. At sa puntong iyon, tuluyan nang bumalik ang tensyon. Ayon sa ulat, plano ng US na alisin ang sanctions sa Iran at ibalik ito sa international community. May posibilidad pa nga na magkaroon ng partnership sa pagitan ng 2 bansa. Pero para sa Iran, isang bagay lang ang pinakamahalaga, ang kanilang nuclear program. Para sa kanila ito ang hindi pwedeng isuko. Naniniwala rin sila na hawak nila ang advantage dahil sa Strait of Hormuz. Dahil dito umaasa silang makakahingi pa sila ng mas magandang kasunduan mula sa US. Ayon kay Vice President J.D. Vance,
Ibinigay na ng US ang kanilang best and final offer habang nasa Pakistan ang usapan. Pero may isang malaking kondisyon. Kailangang itigil ng Iran ang uranium enrichment program nito. At doon nagkaproblema. Para sa Iran, ang pagtanggap nito ay parang pag-amin ng pagkatalo. Isang kahihiyan na hindi nila kayang tanggapin. Sa huli, pride ang naging ugat ng lahat. Ayaw ng Iran na magmukhang sumuko. At ayaw ng US na umatras hanggat hindi natitigil ang nuclear ambitions ng Iran. Kaya nandito tayo ngayon. Alam ng US na ang Strait of Hormuz ang pinakamalakas na baraha ng Iran. Kaya binaliktad nila ang laro. Imbes na Iran ang kumontrol, ang US na ang maglalagay ng blockade. Ayon kay Trump sa isang interview, naniniwala siya na babalik sa usapan ng Iran. At ibibigay nito ang lahat ng hinihingi ng Amerika. Hindi 90%, hindi 95%, kundi lahat. Ngayon nagsisimula na ang isang delikadong laro sa dagat. Isang naval chicken kung saan parehong ayaw umatras ng dalawang panig. Magpapadala ang US ng mga warship para ipatupad ang blockade. Isang taktika na dati ay ginagamit mismo ng Iran gamit ang fast boats at drones. Ito ang malaking pagbabago. Kinukuha na ng US ang kontrol. Pero may isang malaking tanong pa. Paano ba talaga gagana ang blockade na ito? Sa ngayon nagsimula na ang paghahanda. Nagpapasok na ang US ng mga barko sa Strait of Hormuz. Hindi pa sila direktang bahagi ng blockade pero malinaw na papunta na doon. Sa ngayon ang ginagawa nila ay mine clearing operation. Sinusubukan nilang alisin ang mga mina sa dagat para maging ligtas ang daanan. 2 destroyer ang kasalukuyang nasa lugar. Ang USS Frank E. Peterson at USS Michael Murphy. Pareho silang Arleigh Burke class na may advanced radar system. Kayang makita at kontrahin ang mga drone at missile. Posible ring sumali ang USS Santa Barbara at USS Canberra. May dala silang helicopters na kayang makakita ng mga mina malapit sa ibabaw ng tubig. Sa ilalim ng pamumuno ng CENTCOM, unti-unti nang binubuo ang operasyon. At habang nangyayari ito, mas lalo pang umiinit ang sitwasyon. Ayon sa ulat noong April 12, sinabi ng The Jerusalem Post na ang MH-60 helicopters ng US ay may dalang espesyal na kagamitan. Ito ay ang AN/AS Q235 Airborne Mine Neutralization System. Mga kakaibang armas ito. Ibinabagsak sila sa dagat na parang torpedo. Pagkatapos, gagalaw sila papunta mismo sa mga mina. Para silang disposable drones na ang trabaho ay sirain ang mga mina. Parang kamikaze ang estilo. Diretso nilang binabangga ang target hanggang masira ito. Pero hindi ganon kadali ang sitwasyon. 2 malaking problema ang kinakaharap ng US. Una, napakaraming mina ang posibleng inilagay ng Iran. Ayon sa estimate, nasa 2,000 hanggang 6,000. At karamihan dito ay kayang ilagay gamit ang maliliit na bangka. Ibig sabihin mabilis at palihim itong nagagawa. Posibleng daan-daan na ang nakakalat sa dagat pero walang nakakasiguro kung saan eksakto. At dito papasok ang pangalawang problema. Sinasabi ng US na pati ang Iran ay hindi na alam kung saan nila inilagay ang mga mina. Kung totoo ito, mas lalo itong nagiging delikado. Dahil kahit ang gumawa, hindi na alam ang lokasyon. Mas lalong mahihirapan ng US na linisin ang daanan. Kaya ang ginagawa ngayon ay search and destroy operation. Isa-isa nilang hinahanap at sinisira ang mga mina. Ang goal ay malinaw. Gumawa ng safe na ruta papunta sa mga pangunahing port ng Iran. Ito ang unang hakbang bago tuluyang ipatupad ang blockade. Sa puntong ito, nagsisimula na ang operasyon. Ayon kay Trump, magsisimula na ang blockade sa April 13. At ito ang malaking tanong ngayon. Paano ito ipapatupad ng US? Dahil dito magdedesisyon kung gaano kalaki ang epekto sa buong mundo. Base sa plano, lahat ng barko na nagbayad ng tinatawag na illegal toll ng Iran ay haharangin. Hindi sila papayagang magpatuloy. Ang interception ay gagawin ng mga warship na nakaposisyon malapit sa exit ng strait. Doon sila magbabantay. Doon nila hihintayin ang mga barko. At doon magsisimula ang tunay na tensyon sa dagat. Malamang magde-deploy din ng US ng mga aircraft para bantayan ng strait. Kasama dito ang Apache helicopters at A-10 Warthog. Ikot sila sa himpapawid para bantayan ang mga barkong dumadaan. Lalo na yung mga commercial ships na posibleng papunta sa Iran. Malaking tulong din ng AIS o Automatic Identification System. Ito ang system na nagpapakita ng lokasyon ng barko gamit ang signal. Kung naka-on ito, mas madali silang matutukoy ng US. Pero kung papatayin ito ng mga barko, mas magiging mahirap ang monitoring. Ngayon malinaw na ang exit ng strait. Pero paano naman ang mismong loob nito?
Ayon sa BBC, may basehan ng gagawing blockade ng US. Ito ay galing sa Naval Operations Law Handbook noong 2022. Ayon dito, ang naval blockade ay isang military operation. Layunin nitong pigilan ang kahit anong barko o aircraft na pumasok o lumabas sa target na lugar, kahit allied o neutral pa ang bansa. Ibig sabihin seryoso at malawak ang sakop ng plano ng US. Target nila ang mga port ng Iran sa loob ng strait, pati ang mga coastal areas kung saan pwedeng maglabas ng maliliit na bangka. Isa sa pinaka-importanting target ay ang Bandar Abbas. Ito ang isa sa pinakamalaking port ng Iran sa area. Posibleng tututukan din ng US ang Hormuz Island at Larak Island. Ayon sa Al Jazeera, parang gatekeepers ang dalawang isla na ito. Kung makokontrol ang mga ito, mas madali ang pagkontrol sa strait. Pero imbes na ground operation, mas malamang na airstrike ang gamitin. Mas mabilis, mas less risk sa tropa. Isa pang target ay ang Asaluya. Ito ang gateway ng South Pars gas field ng Iran. Malaking bahagi ito ng energy supply nila. At higit sa lahat ang Karg Island. Dito dumadaan ng halos 90% ng oil exports ng Iran. Kung mablock ito, halos titigil ang kita ng bansa. Pero may challenge dito. Ang mga lugar na ito ay nasa loob pa ng strait. Ibig sabihin, kailangan munang kontrolin ng US ang mga mas malapit na entry points bago nila tuluyang maabot ang loob. Ngayon, paano naman ang ibang bansa? Yung mga barko mula sa Saudi, UAE at iba pa. Ayon sa The New York Times, may malinaw na desisyon ng CENTCOM. Hindi nila haharangin ang mga barko na hindi papunta sa Iran. Ibig sabihin, open pa rin ang strait para sa global trade. Pero sarado ito para sa Iran. Dito lalong nagiging malinaw ang strategy. Hindi nila isinasara ang mundo. Pinipigilan lang nila ang isang target. Malaking ginhawa sana ito para sa mga bansa sa Gulf region. Pero hindi ibig sabihin ligtas na sila. Ayon kay James Kraska, may risk pa rin. Siya ay eksperto sa international maritime law. Sinabi niya na kahit hindi target ang isang barko, pwede pa rin itong harangin. Dahil sa batas ng digmaan sa dagat, kapag may conflict, may karapatan ng dalawang panig na mag-inspect ng kahit anong barko, lalo na kung dumadaan ito sa disputed waters. At kabilang dito ang Strait of Hormuz. Ibig sabihin kahit hindi papunta sa Iran ang barko, pwede pa rin itong patigilin, pwede itong i-check. At pwedeng madelay. At hindi lang US ang pwedeng gumawa nito. Pwede ring gumanti ang Iran. Maaring magpatupad din sila ng sarili nilang blockade para pigilan ang mga barkong dumadaan. Kaya kahit sinasabing open ang strait, hindi pa rin ito ligtas. Sa legal side, parehong may basehan ang ginagawa ng US at Iran. Pareho silang itinuturing na belligerents. Ibig sabihin, parehong may karapatan sa ganitong aksyon sa ilalim ng international law. Ang mga barko naman ng ibang bansa ay tinatawag na neutral. At dahil doon sila ang pinaka-apektado, dahil sila ang pwedeng harangin ng kahit sinong panig. So kahit legal ito, hindi ibig sabihin madali ito. At dito na papasok ang tunay na problema. Hindi lang batas ang usapan, digmaan na ito. At may isang malaking bagay na hindi pwedeng i-ignore, ang Iran mismo. Lahat ng plano ng US ay nakabase sa assumption na magiging smooth ang operation. Napapasok ang mga warship, magbabantay, at pipigilan ng Iran. Simple sa papel, pero sa realidad hindi. Dahil ang mga barko ng US ay magiging target. At hindi lang basta target, madaling target. Dahil kailangan nilang manatili malapit sa baybayin ng Iran. At doon pinakamalakas ang Iran. Noong April 11, may nangyari na agad bago pa inanunsyo ang blockade. Nang pumasok ang mga barko ng US sa strait, mabilis ang reaksyon ng Iran. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ay agad nagbanta. Sinabi nilang magkakaroon ng malakas at direktang sagot sa kahit anong pagtatangkang i-block ang strait. Hindi lang iyon. Ayon sa Iranian media, nagpadala sila ng drone. At dahil doon, napilitang umatras ang mga US destroyer. Kung totoo man o hindi, malinaw ang mensahe. Hindi papayag ang Iran na basta-basta silang kontrolin. At sa puntong ito, ang blockade ay hindi na lang strategy. Isa na itong direktang confrontation. Hindi pa malinaw kung gaano katotoo ang mga claim ng Iran. Pero isang bagay ang sigurado. Gusto ng Iran gawing kill box ang Strait of Hormuz. Ibig sabihin isang lugar na sobrang delikado pasukin. Na kahit sinong pumasok, pwedeng tamaan anumang oras. Malaking bahagi nito ang mga mina na inilagay nila. Pero hindi lang iyon ang problema. May drones, may fast boats, at ito ang mas mahirap kontrolin. Kahit ma-block ng US ang mga pangunahing port ng Iran, hindi nito mapipigilan ng maliliit na bangka.
hindi rin nito agad mahahanap ang mga drone na nakatago sa iba't ibang lugar. Dito nagiging komplikado ang sitwasyon. Kaya nga kahit handa ang US warships sa depensa, hindi pa rin garantisado ang kaligtasan ng ibang barko. At tandaan, sinabi ng CENTCOM na papayagan nila ang ibang bansa na dumaan. Pero kung may banta pa rin mula sa Iran, mawawalan ng tiwala ang mga commercial ships. Isang posibleng solusyon ay magbigay ng escort ang US, samahan ng warship ang bawat tanker, para may proteksyon habang dumadaan. Pero may kapalit ito. Kapag ginawa nila yon, mababawasan ng puwersa sa blockade. Mas hihina ang pagharang sa Iran mismo. At hindi lang iyon ang problema. Bago pa ang Operation Epic Fury, umaabot sa 138 ships kada araw ang dumadaan sa strait. Napakarami niyan. Kahit may escort system, mahirap bantayan lahat. May makakalusot at makakalusot. At sapat na ang isang successful na atake ng Iran, kahit isa lang, para matakot ang mga barko. At kapag umatras ang mga ito, titigil ang daloy ng kalakalan. Dito nagiging parang sugal ang ginagawa ng US. Mataas ang risk, pero mataas din ang posibleng reward. Para sa US, malinaw ang priority. Pigilan ng Iran, kahit masakripisyo ang smooth na pagdaan ng ibang bansa. Dahil kung magtatagal ang blockade, babagsak ang ekonomiya ng Iran. Kapag hindi makalabas ang oil tankers, titigil ang kita. At iyon ang tunay na target ng US. Tanggalin ang leverage ng Iran sa Strait of Hormuz. Dahil sa ngayon kumikita pa ang Iran sa taas ng presyo ng langis. Presyong sila rin ang nagtaas dahil sa sarili nilang blockade. At ngayon sinusubukan ng US na putulin iyon. Ayon sa Bloomberg, malaki ang kinikita ng Iran sa langis. Sa pagitan ng March 1 hanggang March 23, umaabot sa 1.6 million barrels kada araw ang export nila. Katumbas ito ng humigit kumulang $139 million bawat araw. Malaking pera yun. At sa isang buwan, lampas $4 billion ang posibleng mawala. Para sa isang ekonomiyang hirap na, napakalaking dagok nito. Lalo na matapos ang pinsala mula sa Operation Epic Fury. Kaya malinaw ang target ng US. Hindi lang military pressure, kundi economic pressure. Sa pamamagitan ng blockade, hindi na nila kailangan magpadala ng ground troops. Diretso nilang pinipiga ang kita ng Iran. At may isa pang epekto. Yung mga tanker na nagbabayad ng toll sa Iran na umaabot umano sa $2 million bawat barko, mawawalan ng dahilan para magbayad. Kung haharangin lang din sila ng US, walang silbi ang bayad. Unti-unting nawawala ang sistema ng kita ng Iran. At yun ang gusto ng Amerika. Ilagay ang Iran sa puntong wala itong choice, kundi makipag-usap at tanggapin ang kasunduan tungkol sa nuclear deal. Kung magtagumpay ito, baligtad na ang sitwasyon. Pero hindi rin ito walang kapalit dahil ang blockade ay may epekto sa buong mundo. Kaagad itong naramdaman. Lumagpas sa $103 per barrel ang presyo ng langis. Tumaas agad matapos ang announcement ni Trump. At hindi lang Iran ang maaapektuhan, pati malalaking bansa tulad ng China at India. Sila ang mga pangunahing bumibili ng langis sa rehiyong ito. Kapag naapektuhan ang supply, ramdam nila agad ang epekto. At hindi lang ekonomiya ang usapan. May posibilidad din ng mas malaking tensyon. Maaaring humantong sa legal disputes o mas malalang laban. Dahil ang Iran ay hindi basta-basta sumusuko sa pressure. Hindi lang pera ang basehan ng desisyon nila, ideolohiya rin. At yun ang nagpapahirap sa sitwasyon. May isa pang tanong, sino ang tutulong sa US? Ayon kay Trump, may mga allies daw. Pero wala pang malinaw kung sino-sino. At may mga umatras na agad. Ang United Kingdom ay nagsabi na hindi sila sasali. Ibig sabihin hindi ganun kalakas ang suporta. Maraming bagay ang hindi pa sigurado. Pero isang bagay ang malinaw. Malapit na nating makita kung paano ito maglalaro sa totoong buhay. Sa puntong ito may isang hindi inaasahang faktor na maaring makaapekto sa laban. Hindi bilang direktang puwersa, kundi bilang source ng bagong tactics, ang Ukraine. Hindi sila magpapadala ng barko. Hindi nila kaya iyon. Pero may iba silang paraan para makaapekto sa laban. Halos wala talagang navy ang Ukraine. At yung kaunting barko nila, abala pa sa laban nila laban sa Russia. Kaya hindi sila makakatulong sa dagat. Pero may isang bagay sila na sobrang lakas, drone expertise. At dito sila nagiging importante. Sa loob ng ilang taon ng digmaan, naging eksperto ang Ukraine sa paggamit ng drones. Hindi lang simpleng paglipad, kundi advanced na tactics. Ginagamit nila ito para sa surveillance, pag-atake, at kahit sa coordination ng buong operasyon. Sa katunayan, sa modernong laban, halos majority ng targets ay drones ang tumatama at hindi lang isa-isa. Kaya na nilang gumamit ng drone swarms.
Marami ang drones na sabay-sabay umatake sa target. May kakayahan din silang gumamit ng kamikaze drones, mga drone na direktang bumabangga sa target para sirain ito. Mura pero effective at higit sa lahat mabilis i-deploy. Sa ilang operasyon nagamit pa nila ang drones para umatake sa malalayong target kahit walang direktang presensya ng tao. At ayon sa mga ulat, pati ground robots ginagamit na nila. Ibig sabihin hindi lang sa himpapawid, pati sa lupa, automated na ang laban. Ngayon bakit ito mahalaga sa US? Dahil ang problema sa Strait of Hormuz ay pareho, maliit, mabilis at mahirap makita ng mga target. Fast boats, drones, mines, eksaktong klase ng threat na matagal nang hinaharap ng Ukraine. Kaya posibleng makatulong ang experience nila. Halimbawa, paano mag-detect ng maliit na drone? Paano sirain ito ng mabilis? Paano gumamit ng low-cost drones para kontrahin ang kalaban? At paano mag-set up ng layered defense? Pero may limitasyon din. Ayon sa mga eksperto, hindi lahat ng tactics ng Ukraine ay pwedeng kopyahin sa Middle East. Iba ang terrain. Mas maliit ang area. Mas dikit ang mga target sa dagat. Mas mabilis ang galaw ng laban. Kaya kailangan pa rin i-adjust ang strategy. Sa madaling salita, hindi magpapadala ng barko ang Ukraine. Pero pwede silang magbigay ng kaalaman, teknolohiya, at tactics. At sa modernong digmaan, minsan iyon ang mas mahalaga kaysa mismong sundalo. At dito pa mas lalong lumalalim ang isang tanong. Kapag ang laban ay hindi lang sa lakas, kundi sa diskarte, sino talaga ang may tunay na kontrol? Dahil sa puntong ito, hindi na lang barko at missile ang basehan. Pati bilis ng pag-adapt, pati kakayahang matuto sa ibang laban, at pati paggamit ng mas simpleng tools para kontrahin ng mas malalakas na sistema. Ngayon isipin natin ang isang senaryo. Paano kung hindi direktang umatake ang Iran? Paano kung piliin nilang pahabain ng laban? Hindi para manalo agad, kundi para pag-uri ng kalaban. Sa ganitong setup, bawat araw na tumatagal ang blockade, may katumbas na gastos. Hindi lang sa fuel, hindi lang sa operasyon, kundi sa atensyon, sa focus, sa resources. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap panatilihin ang ganitong klasing pressure. Ito ang tinatawag na war of endurance, hindi paramihan ng bala, kundi paramihan ng kayang tumagal. At dito nagiging interesante ang sitwasyon dahil kahit kontrolado ng US ang dagat, hindi ibig sabihin kontrolado na nila ang takbo ng laban. Kung pipiliin ng Iran na hindi sumabay sa bilis, kundi pabagalin ng lahat, maaari nilang baguhin ang dynamics, hindi sa isang malaking atake, kundi sa sunod-sunod na maliit na galaw. Mga galaw na hindi sapat para magdulot ng malaking laban, pero sapat para hindi matapos ang sitwasyon. At kapag nangyari iyon, ang blockade ay hindi na lang pressure, nagiging pasanin na rin ito. Ngayon may isa pang angle na dapat tingnan, ang epekto nito sa desisyon ng mga ordinaryong bansa. Habang tumatagal ang tensyon, mas maraming bansa ang napipilitang mag-adjust. Hindi sila kasali sa laban, pero naapektuhan sila. At dahil doon, kailangan nilang gumawa ng sariling diskarte, maghanap ng ibang supply, magbago ng ruta, magtipid ng resources, at sa proseso, natututo sila na hindi umasa sa iisang lugar. Ito ang tahimik na epekto. Habang ang dalawang bansa ay naglalaban, ang iba ay natututo kung paano mabuhay nang wala sila. At sa long term, ito ang maaaring magbago sa buong sistema. Hindi dahil sa isang laban, kundi dahil sa unti-unting pagbabago ng ugali ng mundo. Ngayon sa huli, bumabalik tayo sa isang simpleng idea. Ang laban na ito, hindi lang tungkol sa kung sino ang mas malakas, hindi lang kung sino ang may mas maraming barko, kundi kung sino ang mas marunong mag-adjust habang nagbabago ang sitwasyon. Dahil sa modernong digmaan, ang panalo hindi laging napagdedesisyonan sa isang malaking laban. Minsan, sa kung sino ang mas matagal na kayang manatili nang hindi bumibigay. Habang nagpapatuloy ang sitwasyon, lalong nagiging malinaw na hindi ito matatapos agad. Hindi ito isang biglaang labanan na may mabilis na resulta, kundi isang mahabang proseso kung saan bawat galaw ay may epekto sa susunod. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting makikita kung sino ang kayang tumagal at kung sino ang mapipilitang umatras. At doon nasusukat kung sino ang tunay na handa. Hindi sa lakas ng simula, kundi sa kakayahang magpatuloy hanggang dulo.